Pilit kong kinakagat ang labi upang pigilan ang pagpatak ng luha ko. Habang dinadampot ang nagkalat kong gamit sa kalsada, walang humpay itong pinagahagis ni Mama. Grabe ang sakit isipin na mas kinakampihan pa niya ang bago niyang asawa. Nabalak akong pagsamantalahan kesa sa akin na anak niya, nagsumbong ako sa kanya. Pero imbis na ipagtanggol ako, sinabihan pa niya akong malandi at kung ano-ano pang masasakit na salita na halos makadurog ng puso ko. At ng pagkatao, bakit ganun? Ilang buwan pa lang naman silang nagsasama pero ganito na ang trato niya sa akin? Parang hindi na siya ang aking mahal na mama, ang lagi kong kakampi at karamay sa lahat ng bagay at oras. Nagbago siya nang muling makapag-asawa si Yolando. May anak din ito sa una nitong asawa. Ilang beses ko na bang sinabi na wag muna sanang mag-asawa si Mama dahil 1 taon pa lang naman mula nung mamatay si Papa, ngunit desidido talaga siya. Kailangan daw niya ng katuwang sa buhay. At isang araw nga ay inuwi nito si Yolando. Sa una pa lang ay ayaw na ko na talaga sa kanya. Makita ko pa lang ang pagmumukha niya, kumukulo na yung dugo ko. Sino bang matinong lalaki na mag-aanak ng 3 beses sa iba't ibang babae? Ernie ay wala man lang sinustentuhan. Isa pa makailang beses kong nahuli na tila sinisilipan niya ako. Ngunit kahit anong sabihin ko sa aking mama ay hindi ito naniniwala. Mas tiwala siya dito na talagang kinaiinisan ko. Eto nga at ako pa ang pinapalayas niya. Mas ititira pa niya sa aming bahay ang lalaking yon. Dali-dali kong dinampot ang mga gamit na nagkalat at isinilid sa aking bag. Alam kong pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay namin at karamihan sa kanila ay naawa sa akin. Mabuti na lamang at nakapag-text na ako kay Tia Marta na kapatid ni Papa doon na muna ako titira at susunduin niya daw ako sa terminal mamayang 6 ng gabi. Nagpapasalamat talaga ako at close kami ng tiya ko. Kahit papano doon ay alam kong may pamilyang naghihintay sa akin, pamilyang handang tanggapin at aalagan ako. Ayaw na ayaw ko nang makikita yung pagmumukha mo, Andrea, Malakas pang sigaw ni Mama. Bago tuluyang umalis, nakita ko pa sa bintana ang pagngisi ng lalaking aking kinamumuhian na para bang sinasabi niyang siya ang nanalo sa aming dalawa. Mabuti at nagtabi-tabi ako ng kaunting pera mula sa aming pagtitinda ng gulay. Kaming dalawa ni Mama ang naghahanap buhay, samantalang si Yolando ay nasa bahay lamang at mag-aantay na makauwi kami. Hihingi ng pera, saka aalis na para magsugal kung saan man. Ngunit bulag si Mama sa lahat ng ito. Okay lang daw yun basta sa kanya uuwi. Si Tio, pagdating ng gabi, ganun pa talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Nabubulagan ka sa lahat o sadyang tanggap mo lang kung anong meron siya? Kainis pag-ibig nga ba yun? Isa-isa kong pinahid ang mga luha ko kahit anong pag-iyak pa ang gawin ko, wala na akong magagawa nangyari na ang nangyari, balang araw babalik ako dito. At papatunayan kong kaya kong mabuhay sa sarili kong kakayahan, tuloy ang buhay, Andrea. Ganun talaga kailangan nating magpatuloy kaya yan. Lumingon pa akong muli sa bahay, bago tuluyang mabilis na lumakad, 5:00 na pala. Ano mang oras dadaan na ang last trip. Huminga ako ng malalim. Bakit pa kasi umabot tayo sa ganito, Ma? Napakagat-labi na lamang ako upang hindi na ako muling maiyak. Ang sakit na sa mata, masakit na sa puso. Pag ako nagkaroon ng sariling pamilya, sisiguraduhin kong palagi ko silang uunahin at iintindihin. Sana makaabot pa ako sa last trip. Mabilis akong naglakad ng may mapansing 2 sasakyan ang huminto sa di kalayuan sa akin, kaya humito muna ako mukha kasing kahina-hinala Ganon kasi yung nababasa ko sa dyaryo. Nagpalingalinga pa ako pero wala nang ibang tao. Liblib kasi sa bandang parte na ito ng aming bayan. Nakita kong may itinapon sila. Maaring hindi nila ako napansin. Kaya ganon na lang ang lakas ng loob nila. Sa bagay kung makita nila ako para namang may magagawa ako sa kanila. Pero nakakainis, nagmamadali ako Heist, bakit naman kasi dun pa sa dadaanan ko? Tikom ang labi ko habang nilulukuban na ako ng takot at nerbiyos dahil sa itsura pa lang nila halatang armado. Na nagsenyasan pa sila bago nagsialisan ng isa pa ay pinaputukan pa ang itinapon nila. Nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang mga labi bago takpan niyon. Shucks, krimen ba ito? OMG, oh Lord, bakit ngayon pa? Ilang minuto muna ang pinalipas ko, hinga Andrea, hinga. Nang masiguradong nakalayo na sila ay nagumpisa na din akong lumakad, baka basura lang yon, pero bakit tila binaril? Diretso ang tingin ko sa daan, huwag pansinin. Kung ano man yan, Andrea, huwag ka nang makialam pa. Pagpapaalala ko sa sarili,
May problema na nga ako, dadagdag pa ba ito? Siguro naman kota na ako, di ba? May iba pa namang daraan dito. Bahala na sila doon. Nang lumagpas na ako ng kaunti, ay tila may narinig akong ungol. Ugam help, tila nahihirapan ito.